Senator Robin Padilla, sablay na naman. Pagmumura at panlalait ni Guanzon, pinalakpakan pa ng walang hiya. Diyos mio, grabe na talaga mga kababayan, mga ka-GP. Etong si Senator Robin Padilla, naturingan po na chairman din ito mga kababayan ng Senado, 'di ba? Sa isang komite na kung saan ay talagang alam niyo na kung ano yung mga hinahawakan nito. Pero mga ka-GPnatics, naglabas po ng statement itong si Senator Robin Padilla na tila hindi po alam ang nangyari doon sa mall. At kinampihan itong si Rowena Guanzon na napakatalino daw. Abay, grabe na. Hindi ko na alam kung ano nangyayari dito mga kababayan kay Senator Robin Padilla. Bakit ganito ang takbo ng kanyang utak? Ito po ang kanyang pahayag mga kababayan. Ayan, sabi ni Senator Bato de la Rosa, ay ni Robin Padilla rather, ay pinagtanggol nga ni Atty. Guanzon ang karapatan ng bawat Pilipino. Mga kababayan, pinagtanggol daw ang karapatan ng bawat Pilipino. Sabi niya pa, itong pahayag ni Senator Robin Padilla matapos ang viral video ni dating Commission on Election COMELEC Commissioner Rowena Guanzon nang umano'y mapaaway sa isang Chinese national sa loob ng mall sa Makati. Base sa online post ni Guanzon, sinabihan umano siya ng Chinese na umalis para hindi makahawa matapos siyang umubo. Pasalamat nga ang dayuhan na yan at hindi siya kinuyog sa kayabangan niya sa nasitahin ang isang senior citizen. Mga kababayan, kung papakinggan natin maigi, bias agad, no? O nang hindi man lang inaalam ang tunay na pangyayari sa likod po ng pagwawala nitong si Guanzon at tila ang ginagawa pa ni Robin Padilla ay pinapalaki pa ang ulo ng matandang buang na ito. Di ba? Isipin nyo mga ka-GPnatics mga kababayan, ayon po sa mga nakuha natin, na balita talaga ang pangyayari kasi maraming kumundi na Maraming, kasi lumabas yung video ni Guanzon na kung saan ay nag-good morning pa siya no? May gana pa talaga mag-good morning Pakinggan nyo muna yung side ni Guanzon, mga kababayan, at mamaya ikumpara natin dun sa mga nagsasabi po, yung mga nakakita talaga at nakakaalam ng tunay na istorya. Dahil itong si Robin Padilla, mukhang pinakinggan lang si Guanzon Si Guanzon lang yung kanyang pinakinggan, mga kababayan. Ito, ipaparinig ko sa inyo. Good morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero sabi ko nga nung tumaas yung blood pressure mo, bakit di pa pumutok ang ugat? It's stabilized naman. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Damay na naman si BBM, mga kababayan. Damay na naman si BBM. Ang lakas talaga eto mga to, pang-hype talaga yung kanilang Anong kinalaman ni BBM doon? Nadamay na naman, nananahimik yung mama. Payo ako doon sa katedral.
Talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Banat talaga. Nawala na rin ang utak nito nung naging DDS, no? Nung naging DDS, nalusaw na rin ang utak. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun. Yung pag ilaalipusta ka na. Dinidefend ko nga yung ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Yun ang pinakinggan siguro ni Senator Robin Padilla. Itong video na to, na ipinaglalaban ko nga ang ibang tao Bakit hindi yung sarili ko, mga kababayan? Diba? Pero, kung iisipin natin, sabi po ng mga nakakaalam talaga ng kwento ayon po sa mga nakakita, ayon sa mga nakasaksi, yung nandun mismo sa mall, mga ka-GPnatics. Ang sabi rito, may nag-comment na isa na nandun daw siya. Sabi niya, Logi King ko, sabi niya ganon. Hello, just clarifying the context from someone that directly knows the people she was shouting at. Apparently, Guanzon was coughing loudly and obnoxiously with her mouth open, and the couple in the video politely asked her to cover her mouth or wear a mask. That's it, mga kababayan. Etong si Guanzon siguro paranoid lang. 'Di ba, praning? Ayaw niya ng nasasabihan o ayaw niya, mga kababayan, na siya po ay napapansin. Parang, alam nyo, sa pag-uugali nito, tama lang na hindi na to nakabalik sa gobyerno At sana kapag tumakbo ito, maging senador, ay wag nyo nang iboto. Dahil may ugali talaga ito. Ito yung mga talagang grave abuse of power. Kapag nakaupo, mga kababayan. Kinausap naman daw siya ng maayos. Dahil nga, siya ay umuubo ng malakas. So, ang sabi sa kanya, ganire mga kababayan, magtakip ka naman, mag-face mask ka. Kung uubo ka, kasi nandito ka sa public place. Kung pwede, ay tumalikod ka kung wala kang face mask. Mga kababayan, nanrindi siguro yung tenga neto na siya ay inuutusan. Diba? Pero walang masama doon. Walang masama doon, mga kababayan. Sabi ko nga kahit anong estado ng tao, whether kahit ano pa yan, Chinese yan, Amerikano yan, o Indiano yan, o baluga ba yan, kahit anong itsura niyan, kahit anong kalagayan ng tao na yan, mga kababayan, ikaw, abogado ka, dapat at all times, 'di ba? Ipakita mo yung pagiging matino mo, yung pagiging maayos mo. Nagtataka nga ako Siya pa ang nagkaso ng unjust vexation. Samantalang, mga kababayan, siya ang nakakairita. Nairita. Malamang nairita yung mag-asawa sa kanya. Diba? Pati yung alarming scandal na ginawa niya doon. Oh. Ibang klase talaga. Tapos may pasabi siya, "Good morning." Doon yun nagsimula. Tsaka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Of course, kilala ka nun Pag kilala ka nun, sasabihin sa'yo, okay lang yun, di ba? Pero ang tunay na nagsasabi dyan, makakaalam, yung mga hindi nakakakilala sa inyo both. Di ba? Pero narinig yung tunay na kwento. Narinig yung tunay na pangyayari, hindi kwento, sorry. Narinig yung pangyayari at nakita yung tunay na nangyari. Sila lang ang makapagsasabi ng totoo. Kilala ko yan sila, kilala nila ako.
isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya, Miss Gonson, gumanon pa nga eh. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon. Miss Guanson lang naman sinabi. Hindi naman sinabi sa'yo nung kakilala. Nung nag-sorry ka, sorry for the commotion, Miss Guanson, o ano? Yun lang. Miss Guanson, ibig sabihin kilala ka lang. Pero, it doesn't mean na kampi sila sa'yo. Pero itong si Senator Robin Padilla ay sandamakmak, nakatangahan at bobo. Mga kababayan na turingang senador, hindi marunong mag-imbestiga. Pag ganito yung mga tao, kumampi ka kagad sa kakilala mo, ay pwede ka mabalikan at pwede ka mapahiya anytime. Di ba? Mga kababayan, pinagtanggol nga nyo yung kanyang sarili. Bakit? Ay, pinagtanggol nga nyo yung ibang tao. Bakit yung sarili niya hindi niya kaya ipagtanggol? Mabuti nga. Hindi siya kinuyog ng mga tao dun eh. Tado! Senador ka pa naman, engot-engot ka. Hindi mo ba narinig yung pinagsasabi doon? Na PI ka. Sabi niyang ganon. Sino ba tong estupidong to? Asawa mo? Ba't dinala mo dito? Hindi ka dapat nandito kung may sakit ka. Yabang-yabang mo, mata pobre. Hindi ka naman naka-Gucci. Hindi ka naman naka... Ano yung sabi yung isa? Hindi ka naman naka-Rolex. Sabi tuloy ni Ronald Llamas, wow, nanlate ako dun ah. Ang standard pala ng mga kababayan ng estado ng buhay, kailangan naka-Rolex at naka-Gucci ka, otherwise, mababang nilalang ka. Ganun ba yon? Oh, gumawa pa ng kwento yung daw mag-asawa ang mata pobre. Kaya nga eh. Mga kababayan, yung mga nakakita, kung babasahin nyo yung mga post, talagang sinasabi nila na sila ay nandoon at nakiusap yung mag-asawa. Diba? It was such a good advice na mag-ano na ka naman kasi malakas na yung pag-ubo mo, pag-cough mo. Oh. At kung wala ka talagang pantakip, kasi nga, mga kababayan, respeto lang yun eh. Kung ikaw ay naturuan ng magandang asal, alam mo sa sarili mo, when you cough, di ba? Talaga magtatakip ka. Kung wala kang pantakip at di mo kaya, then, mag-turn around ka. Bumaliktad ka. Di ba? Tumalikod ka. O gusto mo, silipin, tumuwad-tuwad ka pa. Oh. Sabi ni Mama Leticia, Padilla engot. Sobra sa kaingutan. Oh, wala ka bang face mask Rowena Buangson? Padalhan na lang kita sa Shopee. Oh, sabi ni Florence Campbell, we saw what we saw. Mayabang kang matanda ka, sayang lang pinag-aralan, power trip ka lang talaga. Mga ka-GPnatics, isipin na lang natin ngayon, di ba, yung nakatapat niya, hindi niya alam, abogada pala. Yun ang masasabi ko na tunay na asal ng isang abogada. Kasi sabi ko nga mga kababayan at all times, dapat makita sa'yo yung pagiging professional mo, yung pagiging tahimik mo, yung pagiging maayos mo. Kasi may code of conduct ang, code of ethics, code of conduct ang mga abogado. Nakita doon talaga yung pagiging racist mo, yung pagiging mayabang mo, yung pagiging alidantado mo. Diba na mas nakakataas ka kasi yung tao walang Gucci, walang Rolex. Oh. Magtatumbling ka kunam, Kamsat Go Philippines. Kaya nga di ba? Malahura na yung buang na yan doon pa sa Molubo na lalabas buong baga. Wala namang masama, mga kababayan, ang isang insidente o ang isang event na kapag halimbawa ganyan,
Para hindi na lumaki. Siguro dapat, kahit papano, marunong tayong tumanggap. Marunong tayong umunawa. Malay mo nga naman, may sakit ka, makahawa ka. Kasi sabi nila, not an ordinary, na pag-ubo yung ginawa ni Guanzon. It was like siguro hirap na siya yung baga. Ganun na siguro no? Tapos mayroon pang matching, baka may kumakain baka may tunog plema pa, di ba? Oh. Diyos ko. Bakit kaya pag naging DDS nag-transform, pero di naman daw first time nangyari yan, ibig sabihin masama talaga ugali ni Guangzon. Pangulo nga pinagmumura, what more yung mga ordinary person. Ayan nga yung sinasabi ko kanina, mga kababayan. Ito yung klase ng mga tao na dapat hindi na natin iluklok. Di ba? Merong mga naulinigan tayo na plano nito na magsenador. Kaya ito lumalapit sa mga DDS. Dahil nga, mga kababayan, inaasahan nila na 2028, si Sara Duterte magiging presidente at gusto nito lumapit, pumasok sa lineup ng mga senador nitong si Sara Duterte. Kaya ganito, mga kababayan. Okay? Kaya utak DDS. Pero may ugali na talaga. May ugali na talaga noon pa. Kaya dapat ang taong ito, kagaya nito ay madisbar. Pero ang usapan talaga natin ay si Senator Robin Padilla na hindi man lang ata nag-isip, hindi man lang ata tumingin sa social media at hindi man lang ata nagbalanse ng mga pangyayari. Mga kababayan. Di ba bigla na lang magsalita na ang gusto pa ata ay kuyugin yung mag-asawa. Na mga tao na nakapaligid doon. Pero hindi ata yun ang gusto mangyari ng mga tao, Senator Robin Yung gusto mo na kuyugin yung mag-asawa dahil nanita ng matanda, sabi niya, wala daw karapatan yung mga tao na yon na manita. Umubo man daw or hindi. Mga kababayan, yung isang tao, mali. Senator Robin Padilla, kapag ang isang tao, lalo na kapag nasa public place ka, di ba? Dapat, umayon ka kung nasaan ka. Umayos ka kung nasaan ka. Hindi pwedeng pabara-bara ang gawa. Lalong-lalo na, public place yon. Hindi naman katulad ng public place na maayos. Mall yun. Hindi naman yun katulad ng palengke. Diba? Hindi naman katulad yan ng estero. Sabihin natin. May iba-iba rin kasing lugar, mga kababayan, na iaayon mo talaga yung sarili mo. Diba? Kahit nga nasa palengke ka kapag uubo ka na ganyan, igalang mo yung kapwa mo. Kung ikaw ba ay makakasakit, kung ikaw ba ay may papahamak mo yung ibang tao dahil sa pinagagawa mo. 'Di ba? Tapos ang tapang pa ng mukha mo, na sasabihin mo, mga kababayan, nairita ka sa kanila. Kaya kinasuhan mo ng unjust vexation. Ikaw nga nakakairita Di ba? Ikaw yung nakakairita. Kaya Robin Padilla, bago magsalita, mag-isip muna, mag-imbestiga, at lalong-lalo na magbalanse. Nalalaman tuloy na pul-pul talaga yung utak mo at wala ka talagang alam Di ba? Mga kababayan, kita nyo yung pinapatunayan lang niya talaga na hindi karapat-dapat na maging senador itong si Senator Robin Padilla. Kita nyo yung kay Claire Castro. Kung ako dapat, Attorney Claire, hindi mo tinantanan yan para naipatawag yung mga vlogger na yun Si Rosalinda, taga Bukid, di ba? Tapos itong si, ano yun? Si Mandalulu, ano ba pangalan nun? Basta yung mga yon.
Para napahiya si Robin kung sino yung mga tao na sinasabi niya nakausap si Attorney Claire. Para malaman kung sino talaga yung kausap. 'Di ba? Para mabulaga siya na si Badoy pala yung kausap nila. GP, what do you expect ba sa isang Robin Hood Padilla? Ganun pa ba kataas ang tingin mo doon? Wala naman yung alam sa Pilipinas. Hindi, mababa talaga tingin ko sa kanya kahit anong gawin niya mga kababayan. Kaya natin ito nilalabas. Kaya natin binabanggit yung mga bagay na to para pagdating ng 2028, hoy, mga Pilipino, matuto na tayo. Diba? Oh. Anyway, mga ka-GPnatics, eto pa. Siyempre, kay Rowena Guanzon ulit ang pag-usapan natin. Ayan. Dahil sa kayabangan, mga kababayan, nitong si Rowena Guanzon,